Napakabilis ng mga pangyayari. Tuwang-tuwa si Mamang Susi nang marinig ang boses niya nang siya ay tumawag. Tumaong may schedule si Danny sa sugar daddy nito. 3 araw rin, kaya naiwan sa apartment ang dalaga. Sila Sharon nag-out of town kasama ang suking mayor. Kaya walang pumigil sa kanya nang agad siyang tinawagan pabalik ng handler nila Dina. Namalaya na lang ni Kathleen, nalulan na siya ng taxi patungo sa opisina ng Mamang Susi nila Sharon. Hungkag ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung saan niya nakukuha ang lakas ng loob na gawin ito. Ngunit tuwing gumuguhit sa kanyang gunita ang itsura ng nobyong nasa selda, muling umiigting ang kung ano sa kanyang sistema upang iligtas ito. Muli niyang natatagpuan ang lakas ng loob. Tila ba espesyal na panauhin, hinintay pa siya mismo ng Mamang Susi sa lobby nang gusaling tagpuan nila. 3 palapag raw ang kanilang tutunguhin. Sunod-sunura na ang dalaga nang igiya siya sa elevator. Ang tanging na lang naiintindihan habang patungo sila sa sinasabing opisina, screening raw ang gagawin sa kanya. Kailangan kuhaan ng larawan ng ilang impormasyon. Kailangan upang ma-endorse siya sa mga kliyente nito. May ilang sinabi pa ito na tila papasok sa kanan tenga niya at lalabas naman sa kaliwa, sapagkat hindi na niya mawawaan o marahil hindi na niya iniintindi pa. May kadaldala ng handler nila Danny. Pansin niya. Nang makarating sa pinaka-opisina, isang babae agad ang umasikaso sa kanya. Lilet ang nakaburda sa tila pan-teacher nitong uniforme. May pinapil-upan sa kanya maliit na information sheets. Tapos ay iginiya siya sa isang kwarto kung saan sinabing kukuhaan raw siya ng larawan. Agad sa kanyang pinaliwanag na isang body shots at isang close-up shots ang kukunin sa kanya. Yung body shots daw, kailangan nakapanty at bra lang siya. Bagamat tila may bumara sa kanyang lalamunan nang marinig niya yon, sinupil ni Kathleen ang emosyon. Hindi siya maaaring mag-inerte rito. Kusa siyang tumawag at hindi siya pinilit. Nasa tamang edad na siya. Matapos ang maiksing pictorial at akmang magbibihis na siya, nang sinabi ng babaeng photographer na wag raw muna siyang magbihis. Pagkos dumiretso siya sa nag-iisang pinto sa loob ng silid. Muli, maamong tupa na sumunod ang dalaga. Isang maliit na klinik ang bumuglaw sa kanya nang buksan niya ang pinto. Isang babae uli ang naroroon. Nakaputi itong damit, pang doktor. Sa gilid naman, nginitian siya ng isang babaeng nakaputi rin na damit, ngunit yung tipong sinusuot ng mga alalay ng mga dentista. Malinis ang kabuuan ng kremang silid. Tinuro na humika siya sa nag-iisang katreng bakal bago siya sinuotan ng hospital gown. Saglit pa niyang napansin ang maliit na tarheta sa isang lamisita. OB ang doktor ng patungo sa kanya. Sinabi nitong magsasagawa lamang ng mabilisang check-up sa kanyang katawan para lang daw iligtas. Kailangan raw yon. Muli, wala siyang naging pagtutol. Kahit nang iangat ang bawat niyang binti ng alalay matapos pahubarin ang suot niyang panty, at may kung anong sinuri sa kanyang kasalanan ay hindi niya piniling kumilos hanggang hindi sinasabi. Nakaramdam siya ng malamig na kung ano, ngunit mabilis lang na dumaiti sa kanyang kasalanan. Saglit lang naglakbay ang nakagloves na kamay, ni sinigurado o tinignan. Hindi na niya alam, mariing pinikit na lang niya ang mga mata. Nang matapos, inalalayan siya ng kasama nitong hubarin ang pinahiram na hospital gown at pinagsuot muli siya ng panty. Sinabing okay na daw at maaari na siya lumabas ng munting klinika. Tumango siya at sumunod. Saka lang tuluyang nagbihis. Nang lumabas ng silid, wala na roon si Mamang Susi. Si Lilet na lang. Pinaupo siya sa isang mahabang sopa at dinulutan ng kape. Saka ito muling bumalik sa sariling pwesto. Umubot siya ng magazine sa ilalim ng center table at nagkunwaring nagpapasabasa. Ang sabi pa ni Lilet maya-maya, may binabalang daw si Mamang at kakausapin na rin siya pagbalik. Anito sa kanya bago binalik ang atensyon sa tinitipang keyboard. Simpleng ginala ni Kathleen ang mata sa paligid. Malinis at lahat ng staff parang may pinag-aralan.
Dahil bukod sa ismarte kumilos at magsalita, mapupusyaw ang kanilang mga kutis. Bahagya nga siyang nailang sa kulay niya morena. Sa wakas ay muling dumating ang Mamang Susi. May eskorte itong babae ulit. Muputi ang kutis ngunit hindi ganun kagandahan. Pero ang katawan, mahubog. At ang mga dibdib, iba ang laki. Napalunok si Kathleen nang bumukas ang isang pinto kung saan may binigay na puting papel ang doktora kay Mamang. Tila hinanap pa nga siya ng doktora at ngumiti ng tipid bago pumasok sa loob. Nigningning ang mata ng Mamang ni Ladina nang mabasa ang nakasaad sa papel. Sabik siyang nilapitan at tila proud na nanay na hinaplos ang kanyang pisngi. Apa, intak na intak ka anak. Bihira ito ha. Ibibid kita ng malaki. Pipilitin natin na tumaas ha. Bukas. Babalitaan agad kita bago mag-alas 6 ng hapon. May taxi na naghihintay sa baba. Para sa'yo yon. Maaari ka nang umuwi. Magpahinga ka ha. Anito, numuling tinanguan lang ni Kathleen. Hindi kaanong inaasahan ni Kathleen ang resulta kinahapunan. Pinili niyang hindi na rin pumasok sapagkat para saan pa. Wala na doon ang rason kung bakit siya nag-apply sa pabrika. Si Inay Grace ang kanyang nakausap. Bagamat hindi ito nagtanong na tila ba alam na ang dahilan kung bakit nalagas ang 2 tauhan sa opisina, hindi na rin siya humabi ng mabulaklak na dahilan. Simpleng sinabi niyang emergency at hindi na siya papasok. Mabilis itong kausap, sinabing aayusin ang mga bagay na dapat niyang makuha sa ilang linggong pagsisilbi. Hindi na siya umaasa ron. Gasino lang naman yun, baka nga wala pang 2,000 kung susumahin. Bahagya niyang kinalamya na hindi niya nakausap si Francis sa opisina. Ngunit hindi na yun mahalaga pa sa ngayon. Baka hanggang doon na lang talaga ang kung anong meron sa kanila ni Francis. Isa pa, naiintindihan naman niya kung tuluyang na-turn off na ito sa kanya. Wala naman siyang maisusukli rito kung sakali. Kahit na paminsan naaalala niya ang lalaki, hindi niya maiwasan talaga. Ngunit alam niyang hanggang doon na lang talaga yun. Dahil nga kay Aida na niya tinali ang sarili. Kaya kahit alam niyang may munting pitak na ito sa kanyang puso, pilit niyang sinusupil iyon. Dahil para saan pa? Kasalukuyang nagkakanaw ng gatas ang dalaga nang sinabi ng dalagitang may tumawag raw sa tindahan, Mamang Susi raw, para sa kanya. Bagamat nagtaka kung bakit agad may follow-up, hindi na niya inisip pa yon. Maganda nga yun, may resulta agad. Ayaw niyang muling magpakita kay Aidan sa selda nito nang wala siyang magandang balita. Pangalawang araw pa lang ngayon na nakakulong ang kanyang nobyo. Tila kumabog ang kanyang puso nang binalita ni Mamang Susi na may mayamang lalaki raw na nais siyang kunin para sa isang gabi. Bukas, eksakto 6:00. Ang bilis naman ho, at pumayag sa presyong gusto ko. Halos pabulong na wika ni Kathleen sa telepono sa hiyang marinig ng dalagitang kasalukuyan tumatao sa tindahan. Aba iha, ang totoo lagpas sa hinihingi mong halaga. Maloloka ka. Bukas ko ipapaliwanag sa'yo. May aayusin akong bagay ngayon. Tumawag lang talaga ako upang bigyan ka ng update. Bukas ng hapon may susundo sa'yo ang taxi. Maaga ko siya papapuntahin dyan. Anito na hindi na sinundan pa. Halatang may inaasikaso nga sapagkat rinig ni Kathleen ang ilang papel na inaangat o ginagalaw marahil nito. Matapos magpasalamat, binaba niya ang telepono. Panay ang sipat ni Kathleen sa relong pambisig. Ang usapan 6:00 ng gabi. 4:30 pa lang, nasa hotel na siya kung saan niya isasalya ang katawan upang makalaya ang pinakamamahal na nobyo. Napakalakas ng aircon sa loob ng grandeng hotel na yon, ngunit pinagpapawisan ng dalaga. Katunayan, basa na ang panyong tangan niya sa kanang kamay. Sa isang palad nagpapawis na ang hawak na tila ATM na siyang pinakasusi ng kwartong tutunguhin niya. Kahit ilang beses nang naririnig, hindi pa rin maiwasan ni Kathleen na maigdad ng lihim tuwing tutunog ang elevator at bubukas. Naabot tanaw niya lang mula sa lounge chair na kinauupuan. Mandi walang choice kundi isa-isang pagmasdan ang mga taong papasok at iluluwa niyon.
Wala naman siyang hinihintay ngunit sa ginagawang yaon, nadiskubre ng dalagang bahagya siyang nahihimas-masan sa nerbiyos na kanina pa niya nararamdaman. Saglit luminga si Kathleen sa paligid. Kunway hindi aware sa matangkad na lalaking staff ng hotel na panay lingon at titig sa kanya na tila ba bawat niyang kilos nakamasid ito. Ito ang isa sa umiikot at nagbibigay ng complimentary drink sa mga taong pumapasok sa main entrance. Nang makontento sa paglinga, tumingala siya sa isa sa mga pinakagrandeng aranya na nakatapat sa kanya. Sa sobrang lawak ng hotel lobby, hindi niya mabilang ang mga aranyang naroroon. Ngunit sa bandang reception at pinaka-main entrance ng hotel, nilagay ang stalagmites na aranyang iyon. Napakaganda sana pagmasdan, kung hindi lang talaga siya ninenervyos ngayon. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Nilipat ang panyo sa isang kamay na hawak ang card key na nagpapawis. Bago nagbaba ng tingin, inabot ang kupitang muling sinimsim. Tuluyang nawalan iyon ng laman. Nandidismayang binaba niya muli ang tangan sa munting lamisitang katabi ng kanyang kinauupuan. Nang akmang papalapit ang unipormadong staff na siyang nagbigay sa kanya ng complimentary drinks, ay sumenya siyang wag na. Bago nagbigay ng tipid ng ngiti rito, bahagyang tumango ang staff at ginantihan siya ng mas matamis na ngiti. 30 minutes na siyang nakaupo ron. 30 minutes na rin parang pakiramdam niya bibitayin siya. Ngunit nandito na. Ang mahalaga, pumayag ang sadya niya sa hinihingi niyang halaga. Sa grande ng hotel na gagawin nilang tipanan, malamang hindi basta-basta ang customer niya. Isang bagay na kinakataka ni Kathleen sapagkat iba ang reaksyon ng mamang Susie nang sabihin niya ang ninanais niyang halaga. Nung una, hindi naman imposible raw. Pero yun nga, masyadong malaki ang kalahating milyon na nais niyang kitain. Ang sabi, may nagbibiding raw sa kanya, 2 prominenteng tao, ngunit hindi tumaas ng 300,000 ang halaga. Kulang na kulang pa yon. Ngunit mula raw kung saan may sumaling bidder na 600,000 ang sinabing presyo. Panalo na ito kung tutuusin. Ngunit nang makita ng 2 prominenteng tao ang certification ng virginity niya, tumaas ng 100 pa ang turing. Hindi nagpatalo ang bagong dating na muling pinatulan ang dalawa hanggang umabot sa 1 milyon ang turing. Hindi na lumaban pa ang 2 prominenteng tao. Nanalo ang bagong dating. Alam ni Kathleen na suntok sa buwan ang presyong nais niyang makuha, ngunit hindi niya sukat akalaing 1 milyon ang itataas ng turing. 1 milyon! Ganun ba talaga magtapon ng pera ang mga ito? Grabe talaga ang mga mayayaman. Tila sila nabubuhay sa ibang mundo. Muling tumunog ang elevator. Muling lihim siyang naigtad. O siguro sa isip niya lang yon. Nakikita niya kasing napapaangat ang kanyang mga kamaong nakakuyom tuwing tutunog iyon at bubukas. Isang marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan pa. Ang sabi pwede naman daw siyang tumungo na sa kwarto, ngunit 6:00 raw ang dating ng customer niya. Maingat siyang tumayo sa pagkakaupo. Pinakiramdaman kong nangangalog pa ang kanyang mga tuhod, ngunit sa awa ng Diyos, hindi naman kaano. Nang makahakbang ng ilang beses, tuluyang nasanay na ang tila na manhid ng mga binti. Tumungo siya sa tapat ng elevator. Hinintay na makalabas ang ilang mga sakay bago pumasok roon. Tila ba tuksong siya lang ang sumakay paakyat. Tinanguan siya ng elevator boy. Tinanong kung anong palapag siya tutungo. Saglit niyang sinipat ang card key na dala. Muling binasa ang naka-engrave roong mga letra. Penthouse. Mahina niyang sabi. Natila naman kinagulat saglit ng empleyado. Saglit na patingin ito sa kanya na animo ba'y sinabi niyang umuulan ng nyebe sa labas ng hotel. Upang makumbinsi ito at hindi na siya magsalita pa dahil hindi sigurado si Kathleen kung nalulun na ba niya ang dila sa tindi ng kabog ng dibdib, pinakita na lang niya ang card key. Saka lang ito tumango-tango. Pinakita sa mukhang kontento sa nabasa kahit nahahalata pa rin ang dalagang gulat ito. Binaling ni Kathleen ang mata sa ibang direksyon nang mapagtantong pasimpleng sinisipat siya ng elevator boy mula sa mga salamin ng kahong kinalalagyan nila.
Pinikit niya ang mga talukap. Saglit, upang mapahinga ang mga matang tila nasisilaw sa mga bumbilyang nakakabit sa pinakakisame. Tuwing aangat ang kinatatayuan nila, pakiramdam ng dalaga, naiiwan ang kanyang puso sa pag-angat ng katawan. Nang sa wakas ay makarating sa penthouse na siyang pinakatuktok ng gusali, agad tumalima ang dalaga nang bumukas ang pinto. Tila kasi hindi na niya matagalan ang lihim na pagsipat sa kanya ng lalaki sa bawat salamin. Marahil alam nito ang sadya niya roon. Kinibit na lang ni Kathleen ang sarili bago bumulong ng mahina sa sarili nang tuluyang sumara ang elevator. Hindi ka naman nila kilala. Walang nakakakilala sa'yo rito. Isa pa, ito na naman ang huling punta mo dito eh. Pakonsuelo niya kunwari sa sarili. Saglit nagpalinga-linga ang dalaga nang mapagtuunan ng pansin ang mahabang pasilyo sa kaliwa. Sa kanan naman, mayroong nag-iisang pinto na nang sipatin niya ay gawa sa kahoy, itim na mahogany. Nakasulat sa nakadikit na gintong placard roon, ang penthouse. Mabigat ang loob na humakbang siya lalo palapit. Nanginginig na pinasok sa pinaka-keyhole ang hawak niyang card key. Saglit umilaw ang palibot ng doorknob bago nakarinig na mahinang pag-click ang dalaga. Nang inabot niya ang doorknob at pinihit, bumukas iyon. Napausal na maiksing dasal ang pobreng dalaga. Swimming pool ang unang bumuglaw sa mata ng dalaga nang tuluyang mabuksan ng pinto. Bukas ang mga spotlight sa bawat gilid ng pool kaya tanaw na tanaw niya mula sa salaming dingding. Nang siya ay humakbang papasok, otomatikong bumaha ang liwanag. Isang malawak na living room ang pangalawang umakaw sa kanyang paningin. 4 na pares ng sopa ang naraanan ng kanyang mata sa mabilis na pagsuyod sa kabuuan. Napalunok ang dalaga bago sinara ang pinto. Isang bar ang nakita niya sa kanang bahagi ng living room. Mula sa makakapal na kortina hanggang sa nasasap ng carpet na sahig. Cream white ang team sa paligid. Sa kaliwang bahagi, 5 pinto. Maingat siyang humakbang, tumigil sa pinakagitna at napatingala sa malaking aranya sa kisame. Saglit humanga sa bawat pagkinang ng mga kristal roon. Bago naglakad palapit sa salaming dingding kung saan tanaw ang kabuuan ng swimming pool. Hindi niya mabilang kung ilang matatayog na puno ng palmera ang tila bumabakod sa kanang bahagi ng palikuan. Sa isang banda, may gazebo at cottage siyang natatanaw. Bawat center table ng sopang maayos na nakapwesto sa bawat sulok na bahagi ng living room, may matatabang base na naglalaman ng puting mga rosas. Iyon na rin ang samyong umikot sa paligid. Saglit na lingunan ni Kathleen ang may kalakihang kitchen counter, ligpas sa mga pinto. Isang mahabang dining table naman ang nasa bukana bago tumuloy sa kitchen. Naigdad ang dalaga nang tumunog ang kulay kremang grandfather's clock sa pinakasentro ng kanyang kinatatayuan mula sa kanyang pagsuyod sa paligid. 5:00 na ng hapon. 1 oras na lang. Unang pinto ang pinili ni Kathleen. Wala siya sa wisyong isa-isahin ang bawat silid. Nininerbyo siya. Nang makapasok, sinipat niya ang switch ng ilaw. King-size bed agad ang bumati sa kanyang paningin. Tapos ay sa sahig na nasasapnan ng carpet na may basket na puti, tumigil ang kanyang mata. Naroon ang ilang roba, tuwalya at ilang toiletries na gagamitin ng ooko pa. Ilang hakbang malapit sa closet, may pintong nahuhulaan niyang shower room at comfort room na rin. Sa isang panig ng silid, may malapad na salamin na tila sinadyang ilagay roon upang mapagmasdan ng sino mang sasampa sa kama ang kanilang kabuuan kung babangon sa umaga o hihiga o kung nais lang mapanood ang sariling refleksyon hanggang makatulog. Wala sa sariling naisa po ni Kathleen ang nanlalamig na palad sa pisngi sa isiping umalipin sa kanya. Maaari niya bang hilingin sa kung sino mang bumili ng kanyang katawan ngayong gabi na huwag nang buksan ng ilaw? Naiiling na lumapit siya sa may kalaparang side table, tabi ng king-size bed. Nilapag roon ang card key at ang kanyang shoulder bag. Saglit niyang napagmasdan ang sarili mula sa salamin. Namumutla siya
at bahagyang nanlalaki ang mga mata. Ginikitian na rin ang butil-butil na pawis sa bawat sentido. Hulas na rin ang lipstick niya sa labi, maging ang pulbo sa muka. Maigi pala ang suot niyang pantalon at blusa ngayon, maging ang sneakers na suot sa talampakan. Kung nakasandalya siya, marahil nadudulas na ang kanyang talampakan sa pawis dahil sa nerbiyos na nararamdaman. Nakakahiya naman sa customer niya kung aabutan siyang ganito, kaya pinasya niyang maliko upang makalma na rin kahit paano. Kaya inabot niya ang basket kung saan naroon ang lahat ng gagamitin at tuloy-tuloy sa pinto ng shower room. Maayos niyang tinupi ang pinaghubaran at nilagay sa basket na pinagkuhaan ng roba at bath towels. Tinabi, bago tuluyan tumapat sa dutsa. Mabilis ang naliko. Pilit inaalis sa kanyang gunita ang gumuguhit na imahe na maaaring itsura ng lalaking makakatalik ngayong gabi. Hindi sinabi ni mamang kung ilang taon na ito, tuloy ang pinipintang imahe ng kanyang isipan ay yung larawan ng mayor na suki nila Sharon. Wala siyang karapatang mag-inarte o magreklamo kung sakaling may edad na ang kakatagpuin niya ngayon. Sobra-sobra ang bayad nito para sa kanya. Isang gabi lang naman, tingin niya kakayanin niya ang lahat para kay Aidan. Bahagyang napailing si Kathleen, lalo nang abutin ang lavender scent na shower gel. Ang panginginig ng kanyang palad ay bahagyang nawala sa malikamgam na tubig na bumabasa ngayon sa kanyang balat. Nang matapos, binalot niya ng roba ang katawan. Saglit sinipat ang sarili sa salamin at nagsuklay ng buhok. Nagsipilyo na rin at mouthwash. Nang makontento, saka lumabas. Muling sa kamang maluwag na tuon ang kanyang mata. Unti-unti gumagapang na naman ang nerbiyos. Hindi ito mawawala, alam niya. Ngunit may bar sa labas ng silid. Siguro naman makakalma siya sa alak na naroroon. Maraming bote, iba't iba ang hugis at laki. Whiskey, rose wine, tequila, champagne, vodka. May ilang inkan pa ng beer siyang nabasa mula sa pagkakadokwang sa pinaka-counter ng bar. Alam niya ang ilan, ngunit nababasa lamang. Nakatikim na siya ng beer ngunit hindi niya gusto, mapait. Siguradong ang mga iyon, ganun din ang lasa. O mas malala pa. Isang bote ng rose wine ang inabot niya sa pag-aakalang baka mas mild ang tama nun kaysa sa ibang alak na pamilyar ang pangalan sa kanya. Bahala na, anya sa sarili bago inabot ang corkscrew. Bagamat hindi na bago sa kanya kung paano magbukas ng ganoon dahil napapanood naman sa ilang pelikula lalo sa mga American films, ito ang unang beses niyang gagawin na yun. Sana lang hindi siya matagalan. Saglit siyang nahirapang maibaon ng metal na bagay sa cork, ngunit nang matutuhan naman ay mabilis lang niyang nahatak ang munting kahoy na siyang tumatakip sa bunganga ng bote. Umapaw ang mabulang likido. Agad sinahod ni Kathleen ang puting labakara na maayos na nakatupi sa isang sulok. Isang marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago dinala ang bote sa labi. Saglit nilasahan. Manamis-namis naman ngunit may pait sa dulo. Maigi na yon kesa sa ibang hard drinks na naroroon na tsak niyang tila gasolina kung susubukang inumin. Baka masayang pa. Nakakahiya. Nang tuluyang masanay sa pait at tamis na dulot ng inumin, tuluyang tinunggana ng dalaga ang bote. Nang maibaba sa counter ang nangalahating inumin, nakarinig si Kathleen ng pamiryal na pag-click. May kalakasan yon. Napalinga siya sa pinto ng penthouse, saktong nagliwanag ang paligid ng doorknob. Kinapitan ng kaba, binitbit niya ang bote at nanakbo patungo sa loob ng kwartong pinanggalingan. Dama niya ang masasal na tibok ng puso. Nang maisara ang pinto, pinatay niya ang ilaw at tumakbang papalapit sa kama. Bitbit pa rin ang bote na muling tinungga. May guhit pa rin ang pait sa lalamunan at dila ngunit kaya na niya. Muli siyang lumagok sa ikatlong pagkakataon bago kinapa ang side table. Maingat roong pinatong ang bote, saka sumampa sa kama at humiga. Pinikit ng mareen ang mga mata nang maulingan ang pagbukas ng pinto. Kahit nakapikit, naulingan niyang bumaha ang liwanag sa silid. Saglit pa'y nalanghap niya ang mabangong samyo ng lalaki. Nagahalo sa tamang harmonya ang rosemary,
vanilla, magaan sa ilong. May iba pang samyo na hindi niya mapagtanto. Parang mabangong citrus. Ngunit hindi na niya inisip pa ang mga iyon. Ang alam niya lang, ngayon lang siya nakalanghap ng ganong samyo sa buong buhay niya. May kakaibang epekto yon sa kanyang sistema. Tila isa sa mga tumutulong upang lasingin ang matinong kamalayan niya. Pinili niyang pumihit. Pakiramdam niya kasi pinagmamasdan siya ng lalaki. Pinili niyang hindi buksan ang mga mata. Kahit pakiramdam niya lumapit ang lalaki at umupo sa gilid ng kamang kinahihigaan niya. Pwede po bang patayin natin ang ilaw? Ninenervyos po kasi ako. Bulong pahiling niya sa estranghero na naramdaman niya namang tumayo. Pinatay ang ilaw at sinara ang pinto. Ngunit hindi piniling magsalita. Sakalang dinilat ni Kathleen ang mga mata. Naramdaman niyang naguhubad ng sapatos ang lalaki. Sunod ang pagkalag ng sinturon. Napalunok ang dalaga. Kasabay ng pangangapal ng kanyang muka at balat, tanda na tuluyang umiepekto na ang ininom na alak. Naipagpasalamat niya yon. At least, kahit paano, mamamanhid siya. Sir, bahala na kayo sa akin na. Anang dalaga bago tinanggal ang pagkakabuhol ng suot na roba. Nantuluyang maalis sa katawan ang tanging suot, bahagyang nanayo ang mga balahibo sa balat ng dalaga, sanhi ng malakas na buga ng aircon. Ngunit unti-unti inaagaw ng pamamanhid ng pakiramdam ang kanyang sistema. Hindi niya alam kung anong mangyayari. Ang sabi, masakit ang unang karanasan, ngunit bahala na. Nagbayad ng hindi biro ang estrangherong ito para sa kanya. Isa pa, mukhang mabait naman ang lalaking katabi niya ngayon. Sununod kasi ang hiling niyang tanggalin ng liwanag. Napasinghap si Kathleen nang dumaite ang may kagaspangang palad nito sa kanyang pisngi. Saglit dinama ang kanyang labi gamit ang hinlalaki nito. Naramdaman niyang gumapang ang isang palad nito sa kanyang braso. May kung anong malambot na dumampi sa kanyang labi. Agad niyang nalanghap ang mabangong hininga ng lalaki. Nagkahalo ang matamis na samyo ng gatas at kape. Hindi niya maiwasang mapasinghap ng marahan ng saglit binasa ng dulong dila nito ang ibabang labi niya. Nang bumaba ang halik sa kanyang leeg, ewan ba niya ngunit otomatikong nilasahan niya ang labing nabasa. Matamis. Inaalipin na siya ng iba't ibang damdamin. Naliliyo siya, nadadarang at nakikiliti. Magkabilang kinuyumos ni Kathleen ang bawat kamay sa bedsheet. Ang dalawang binting komportableng nakalatag sa malambot na kutsyon ay bahagyang umangat. Nang saglit magkiskisa ng mga hita at itukod ang mga talampakan sa kutsyon. Kinagat niya ang ibabang labi upang sipilin ang mahinang pag-ungol na hindi niya alam kung saan ang gagaling. Sa alak bang umiepekto o sa mainit at basang halik ng lalaki sa punong tenga niya. Natahan-dahang bumababa sa leeg na maya-maya pa'y sa balikat naman dumapo. Ewan ba niya, ngunit ang kaba, ang nerbiyos na dumodumi na sa kanya ng ilang oras rin ay unti-unti atang nilulusaw na. Napapalitan ng kiliting hindi pa niya nararanasan. Nasasabik siya sa kung ano. May inaasahang hindi niya alam. Mariing pinikit niya ang mga mata. Pilit inaaninaw si Aidan sa kanyang gunita. Ngunit ang mga bagong damdaming umaalipin sa kanyang sistema ngayon ay hindi nakakatulong upang ilihis ang isipan sa kasalukuyan. Unang-una, masyadong mabango sa ilong ang pabango ng lalaki na kahit kaliit-liitang himaymay ng kanyang kamalayan ay hindi ma-imagine na ang nobyo ang kanyang kapiling ngayon. At higit sa lahat, hindi pa siya nahahalikan ng ganito ni Aidan. Partida, hindi pa nasasakop ng lalaking kapiling ngayon ang kanyang bibig. Kay Aidan niya natikman ang tamis ng unang halik. Totoong hindi nino man malilimutan ang unang halik, ngunit aaminin niyang iba talaga ang epekto ng halik na tila nakikisama ang katawan. Nakikisama? Oo, sapagkat ngayon lang napagtantong bawat dampi ng mainit na labi ng lalaking ito may kuryenteng naiiwan sa bawat dampi na siyang tumutulay naman sa bawat parte ng kanyang katawan.
Saglit tumigil ang lalaki sa ginagawa. Kunot noong natigilan rin si Kathleen. Kahit madilim pakiramdam niya nakatitig sa kanyang muka ang lalaki. Napalunok siya nang humaplos ang kamay nito sa kanyang balikat. Bumaba sa collarbone. Tila tinitrace ang bawat linya. Bago pinadaustos ang kabilang likurang bahagi ng palad pababa. Antimano'y napaangat ang kanyang katawan na tila ba hinahabol ang pagdaiti. Isang mahinang pagsinghap muli ang kanyang pinakawalan nang maraanan ng pagdaustos ang kabilang dunggot ng kanyang dibdib. Hindi niya maaaring itanggi. Gusto ng kanyang katawan ang pagpapalang ginagawa ng lalaki. Nagtuloy ang pagdaustos sa kanyang tiyan hanggang puson. Muling umangat pa ang kanyang katawan nang lumihis sa kanyang kasalanan. Nagpatuloy sa mga hita niyang magkadikit. Tumungo sa isang tuhod niya. Doon nilapat ang mainit na palad. Pagkuway maingat na pinaghiwalay ang kanyang mga hita. Napalunok si Kathleen nang pinuwesto ng lalaki ang isang hita sa pagitan. Kinuha ang kanyang palad bago hinalikan ng kanyang pulso. Binabad pa ang labi roon. Otomatikong gumuhit sa kanyang gunita si Francis. Paano'y ganitong-ganito ang ginawa sa kanyang pulso ng lalaki? Ilang linggo na ba ang nakakaraan? Hindi na niya matandaan. Ano ba ito? Kastigo ni Kathleen sa sarili. Dalawang lalaki ang naiisip niya sa mga sandaling ito, gayong iba ang kaniig niya ngayon. Ngunit ang mga isipin ay natunaw ng tigilan ng lalaki ang ginagawa. Hindi niya mapaghandaan ang pangahas na labing dumapo sa kanyang dibdib. Ang mga kamay na nakakuyuma sa bedsheet ay tumungo sa buhok ng lalaki. Sumabunot. Bahagyang napasadahan pa ng kanyang daliri ang patilyang bahagi. Matalas ang manipis na buhok. Tila bakong gupit. Nang tuluyang idagan sa kanya ng lalaki ang kalahating bigat ng katawan, natawag ni Kathleen ang mga santong nadadasalan. Maigi na rin ang ganito aniya sa sarili para matapos na. Napakagat siya ng labi nang maramdaman ng dilang tumutudyo sa dunggot. Muli, hindi niya maiwasang mapaungol na mahina. Lalo pa nang dumapo ang mainit na kamay sa kabila naman niyang dibdib. Tila unti-unting nawawala ang espiritu ng alak. Misuyo ang bawat pisel na tila ba ayaw siyang saktan. Maingat ang bawat galaw. Isa sa mga naipagpasalamat niya. Nang tanggalin ng lalaki ang labing nagpapala sa kanyang katawan, ay muli siyang napakunot. Nabitin. Naramdaman niyang saglit itong kumilos. May tila inabot sa side table, may kung anong binuksan. Hula niya'y ang drawer ng side table. Matyaga siyang naghintay. Ngunit napakunot noon ng malanghap ang isang mabangong samyo ng prutas. Strawberry. Tapos ay naramdaman niyang may malamig na tumapon sa kanyang puson at kasalanan. Bagamat berhen, alam niya kung ano iyon. Mula nang makasama niya sila Sharon, nakakakita siya ng mga gamit o ng ginagamit sa kanilang trabaho. Napag-uusapan na rin ang nilalagay sa kasalanan, pinapahid lalo kung kinakailangan. Alam niyang nagugustuhan ng kanyang katawan ang ginagawa ng lalaki, ngunit marahil gusto na nitong gawin yon, ang kaganapan, at nag-aalalang hindi pa siya ganoon kahanda para sa bagay na yon, kaya gumamit na ng lube. Muli siyang napabuntong hininga sa relief na naramdaman sapagkat muli sinasaalang-alang muli ng estranghero ang kanyang damdamin. Paano'y maaari naman kasi siyang puwersahin? Nasa kamay nito ang lahat ng karapatan ngayon. May kung anong narinig pa siyang napunit na pakete. At mahinang paggalaw nito, tanda na naglalakay ng proteksyon. Napalunok si Kathleen. Ang mga kamay na nakasapo sa buhok ng lalaki ay dumausdos nang maramdaman niyang tinukod ng lalaki ang isang palad sa kutson. Ang isa, marahang sinapo ang kanyang hita. Tumungo ang kanyang mga palad sa isang pisngi nito. Kapwa sila natigilan. Tila nakikiramdam, ngunit si Kathleen ang unang kumilos. Dinama ang matipunong katawan mula sa balikat at bicep. Pumisil ron. Nagustuhan ng nakakapa. Tumungo sa dibdib ng estranghero, bumaba sa puson. Napalunok sa pantay-pantay na kalam ng nakapa.
Saglit nag-alangan kaya muli niyang inangat ang mga kamay. Sinapo ang bawat pisngi ng lalaki at inabot ang labi nito. Kapangahasan alam niya, ngunit ito man lang ay maging daan upang makaganti sa pag-iingat na alintana ng dalaga mula kanina pa. Tila ba nagising sa mahabang pagkakaidlip, naging marahas ang lalaki sa pagtugon ng halik. Gumagalugad ang dila, sumisipsip ang mga labi. Hindi na inintindi ng dalaga, gumanti siya. Ang mapangahas na halik ay unti-unting sumuyo naman maya-maya. Pagkuway, ramdam niya ang pagdaga ng katawan nito ng tuluyan. Kinawit ni Kathleen ang braso sa leeg ng lalaki. Ang isang kamay humawak sa tagiliran nito. Minaka pa ang kanyang daliri sa balat. Munting bilog, kasing laki ata ng pambura ng lapis. Isang nunal na buhay. Ewan ba niya ngunit nilaro ng kanyang mga daliri iyon kasabay ng paglalim pa ng halik. Bagamat inaasahan na paigig pa rin ng dalaga, kahit gaano kabasa ang kasalanan, birhen siya. Mahihirapan pa rin ito. Natigil ang halik ngunit walang nangahas na bawiin ang mga labi sa pagkakalapit sa isa't isa. Ang ilang segundong pagkakatigil ay natibag nang ipagpatuloy ni Kathleen ang paggalaw ng labi. Sumabay ang lalaki. Muling sinubukang lumusong. Bahagyang pumipisil na ang kamay na nakaalalay sa isang hita. Kinabigna ni Kathleen ang katawan ng lalaki. Tuluyang nabuwag ang pag-alalay ng isang kamay sa kutsyon. Kinumbabawa na siya talika. Tuluyang napagtagumpayan ang ninanasa ng katawan. Muling na nabunot si Kathleen. Ang kamay ng dalagang nilalaro, ang nunal ng lalaki ay napahawak na sa balat. Bumao ng mga koko, lalo nang mag-umpisa ng umulos ang lalaki. Nagkahalo ang kirot, ang ngalay ng hitang inaangat, ngunit unti-unting pinapawi ng kilite ang lahat. Lalo pa nang awatin ng lalaki ang halik at pagpalain ng labi at dila ang magkabila niyang dibdib. Ang paggalaw ay unti-unting bumibilis. Ito na marahil ang rurok na sinasabi nila. Sa panig ni Kathleen, oo, may masarap na sensasyon ngunit hindi pa niya nararamdaman ang sinasabi nila Sharon na kaganapan sa kanya. Sa bagay, una ito, kadalasan naman hindi daw na-enjoy ng babae ang unang beses. Bahagya siyang nanghinayang sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Saglit pa, humihingal na ang kanyang kaniig, sumubsob sa kanyang katawan. Kahit hirap sa bigat nito, tiniis ni Kathleen. Pinakiramdaman ng paggalaw nito maya-maya nang tanggalin ang sarili sa pagkakasugpong sa kanya. Maya-maya'y humiga sa kanyang tabi. Dumapa. Muli siyang nakiramdam nang mapansing wala itong balak na muling kumilos sa pagkakadapa. Bumangon siya, kinapa ang robang natanggal sa kanyang katawan, sinuot at tumungo sa banyo. Binuksan ng ilaw. Ayaw niya sana salubungin ang sariling refleksyon sa malapad na salamin ngunit nanaig ang pagiging kuryoso. Namumula ang kanyang bawat pisngi. Bahagyang nalalaki rin ang kanyang mga mata sa mumunting paghingal na ginagawa. Dumiretso siya sa bathtub. Hinubad ang roba at nagbugas ng katawan. Saglit niyang napansin ang madulas na likidong may nahahaluan ng maputlang bahaging ng dugo. Inabot niya ang sabon at hinugasan ng sarili. Nang matapos, muling sinuot ang roba, pinatay ang ilaw at lumabas ng banyo. Muling sinalubong ang dilim. Ang sabi ni Mamang Susie, once na may nangyari, tapos na ang kanyang misyon, ngunit kung sakaling hihiling ang lalaki ng isang beses pa, wala siyang magagawa kundi pagbigyan ito. Kung tutuusin, isang gabi ang binayaran nito sa kanya. May karapatan nitong sulitin ang bawat oras, lalo at hindi biro nga ang binayad nitong halika. Maingat siyang umupo sa gilid ng kama. Hindi na siya nililiyo. Nalusaw na talaga ang espiritu ng alak sa mga emosyong sumirko sa kanyang sistema kanina. Mahaba pa ang gabi. Nagtatalo ang kanyang isip kung tatanungin ba niya ang lalaki sa dilim kung kailangan pa ba siya nito o aalis na siya. Tansya niya, wala pang 8:00. Ngunit nang mapagdesisyonan at akmang magsasalita na ay kumilos ang isa nitong kamay.
inabot ang kanyang bewang. Bahagyang yumakap pa nga ang braso sa kanyang sikmura. Mahinang hinahatak siya palapit. Nagpatianod siya, ngunit pakapang inabot ang bote ng wine. Nilagok ang natitirang laman. Hinintay siya ng lalaki, ngunit ang nakaakap na braso sa kanyang sikmura ay hindi naman tinanggal. Nang marinig nito ang paglapag ng bote sa munting lamisita, dalawang braso na ang lumingkis sa kanya. Tinatanggal ang pagkakabuhol ng kanyang roba. Bago nangahas na humaplos ang isang palad sa loob, inabot ang isa niyang dibdib. Tuluyang nagpahatak ang dalaga sa matipunong mga braso.